Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back. Dito po sa ating munting channel at ngayon nga po mga ka-review, pasadahan po natin itong balitang ito mula po sa ating paboritong Banat Kapanig TV. Lumantad na, testigo, nagsalita na, delivery boy ng amo ni Ate LV, Vergara. Ruiz takot, nagtatago na. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Yung sinasabi pong Ruiz mga ka-review, yun po yung amo ni Ate LV, no? Yung matandang binulag, no? Yung kasambahay na binulag ng kanyang amo, no? Tinorture, yan mga ka-review. Pero bago natin simulan yan mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng reaction video ito mga ka-review para mas marami pa pong makapanood, no? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Doon po sa base sa kanyang mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay, so you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva, pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung abogado si Atty. Gimbol, kayo po ang legal officer. For the record, Your Honor, the barangay chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the office of the city prosecutor of Mumbai. Meron na. Because I honestly believe, to be honest, is he acted in conspiracy and collusion. Because according to LB, he called Mr. Ruiz. Did she hear it? Did Aling LV hear it? Yes. Na tumawag si Secretary kay Ruiz? Positively, I stated in her sinumpang salaysay, the barangay chairman, after he asked help from him, called the barangay. So, ibig sabihin, hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. Hinold niya. Yeah, I believe that she should be charged also for as acted in conspiracy and collusion with the Ruiz. So, serious illegal detention, tapos Trafficking and everything. It is up to the office of the city prosecutor to assess and appreciate whether or not the barangay chairman will be charged. sandali po, Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan ka niya na para makaalis at na para hintayin na dumating yung amo? Hindi po ako, hinintay lang po ng kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, Sir Jerry, nandito yung isang bahay mo, yung katulong mo. Pero Tapos sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. pero hinold ka ba niya? Ba? Hinold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Hindi niyo po, Ni Kapitan. binigay na po sa amo ko. Pero hindi ka niya Pagdating niya po, pagdating ng amo ko, pinasundo niya. Pero ibig sabihin, kasi papayatan daw ng serious business. Kasi Mr. Atty. Gambol, I'm not a lawyer, lawyer. Kasi pag sinabing serious illegal detention, pinipigilan mo siya. Kasi baka mamaya mababaliwala yung kaso sa sampa mo sa kanya. Di nakangisip to, nanalo pa. Mr. Senator, because there are several cases filed against the respondent. One of which is serious illegal detention. Paano naging serious illegal detention? Because LB, according to the statement of LB, she was detained from 2021 after the Ruiz pick her up and bring to Dinitain sa barangay. in the house of Ruiz. And she was rescued only on June 28, Sino 2023. detain sa kanya sa bahay ni Ruiz? The Ruiz. Ruiz, so hindi siya. Yes, but the So you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdidetain sa kanya, kundi mga Ruiz. So mga Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. yes, but if there is conspiracy, all the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang medyo But it is baka matalo tayo dito. But it is up to the You just said na you're gonna file serious physical injury. It is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin baka nag-conspire. Yes, because the mere fact that he called Mr. Ruiz, that Para madala doon at pagdating doon kinulong Yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya doon sa pag-illegally detain Detention. kay ma'am. Okay, so as earlier conspiracy. mentioned, all enforcers who know that the commission of crimes will be reported to the Dahil mas maganda kung serious illegal detention kasi dereliction of duty, mas mababaw ang kaso ata nun. Yun na lang, siguro serious illegal detention para mabulok sa bilangguan. What is the status of the case? There will be a hearing tomorrow at 10 a.m. In- Batangas City Prosecutor. Ay, Batangas. I believe that Kasama yung mga amo niya? yes, I believe that the subpoena will already issued to the respondents, and I honestly believe also that So yan dapat no mga ka-review, dapat nandyan yung amo ni Ate LV para sama-sama na silang makasuhan dyan.
no? Ay, kaso wala pa po dyan at mukhang hinahanap pa. I don't know whether the will be Pending. and submit counter affidavit. Okay. How many cases have you filed? At serious illegal detention, considering the fact that the LB was detained in 2021 at Okay, Mamagao. Then what else? she was transferred to Batangas City and stayed there at the house of the Ruiz for 40 days because according to LB, All right. What are the other cases? trafficking, Trafficking. Why trafficking? because he was trafficked in the house of LB. I don't, it's up to the prosecutor because the prosecutor will be the one who will assess. No, na-traffic siya. Then Explain. serious physical injuries and violation of that's the case now pending before the office of the city prosecutor of Batangas. Bakit po traffic? Bakit human trafficking? Bakit po human trafficking? Because he was exploited and trafficked in the house of the Ruiz. So, tinaffic si Ma'am Eva ni Chairman. No, Kay Ruiz. the Ruiz. Darwish. The Ruiz. At kasapat ulit si Chairman. I hope so that because there are, I believe that, Tapos sabi yung bahala na si Piskal tungkol doon. yes, bahala the Maybe you need, City you need assistance of good lawyers as well. Hindi kita minamalita at Gambol. You're good. You're No good. problem. Pero siguro kailangan mo yung mga assistance ng mga iba pang mga lawyers sa CHR, Public Attorney's Office. But para once the matulungan niyo. serious illegal detention is filed, there is no bail recommended Very good. Very because good. I like the that. penalty is reclusion. Kasi kung parang shotgun case lang papayad mo, bahala si Piskal. I don't know. Medyo delikado tayo. Kasi pa sa trafficking, sinabi mo human trafficking, dahil tinapik niya. No. Huwag ka lang, Luis. Ma'am Elde, mukhang... The barangay chairman might not be held liable for trafficking. It is Teka, sabi mo, kasama sa mga kaso niya, human trafficking. because I earlier said if there is conspiracy, all of the perpetrators are equally guilty. And based on the statement of LB, the mere fact that the barangay man called Mr. Ruiz that she was there is only show that communication between him and Mr. Ruiz. That's human trafficking. Yeah. So you were saying you will just leave it to the prosecutors Yes, to determine or to appreciate the pieces of that you Yes, presented. but the first crime that I filed is serious illegal detention with penalty of reclusion perpetua, and then No bail. it's unbailable. Just like what you mentioned earlier, Mr. Senator, that the earlier case of Bonita Baran. Bonita, the perpetrator, the employer, convicted of serious illegal detention. Serious illegal detention and grave physical injuries. Serious physical injuries. Yes. All right. Because the fiscal also can appreciate that cruelty as aggravating circumstances. Are you the only one who is handling the case of Manang LV? The lawyer of Senator Tolentino also entered Okay. their appearance as counsel tomorrow. So you are the main lawyer, head Yes. lawyer. Because yes, I was we live in the same, we came from the same barangay, Barangay Simlong, Batangas City. That is the reason why her uncle called me to help her. All right. Senator Tulfo. Babalikan ko nitong si Miss Palabay, Salena Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po sir, dahil yun lang naman po Hindi, sir. kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka lang magtistigo against Sergeant Palabay para masibak ng serbisyo. Hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang polis po at saka po ni Jerry. Okay, sabi kasi ng lawyer, tama? Si Attorney Gambol. Your Honor, please, I have no knowledge of such fact, Your Honor. To be Ano? honest and candid. You have? I don't know that the barangay chairman will testify against the police officer. But I received information that the barangay chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct. I don't know if it is correct Okay, or not. willing ka mag-testify against the Ruiz? Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Dahil po dun po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, dun po lang namin nalaman na talagang ganun po ang ginagawa niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga naging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LB. So, ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay. Doon po sa mga huling lumabas po ng mga... Huwag nang ganon, yes or no lang, di ba? Opo. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, syempre magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Ate LB. Marami pa po kasing nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay at si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan. Naniniwala na ako, sir, kasi nga po marami na po nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na, pero nung una hindi ka naniniwala. Nung So yan no, mga ka-review, marami pong nagko-comment about sa balitang ito na sana po wag na po itong patagalin kasi klarong-klaro naman, di ba, na talagang minamaltrato itong si Ate LV. Kasi binulag na nga po nila mga ka-review at nasira pa yata yung isang tenga ni Ate LV kasi, di ba, sa pagmamaltrato nitong mga Ruiz. Nako, talaga naman
siguro ko dapat talagang ipatawag na po itong mga Ruiz at kasuhan na. Kasi may mga sapat na ebidensya na tayo, di ba mga ka-review? Oh, ano po ang inyong masasabi dyan ha? Binulag na. Dalawang mata po. At saka sinasabi rin sa investigasyon na pati po yung mga ngipin ni Ate LV dun rin po sa kanila. Hindi po normal na natanggal yan mga ka-review kundi dahil po sa pagmamaltrato ng mga Ruiz na ito. Anong klaseng pamilya ba itong Ruiz na ito mga ka-review? Naku talaga oo. Pilipino pa ba ito? Si Ma'am LB lang nagsumbong, hindi ka pa niniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir, kasi nga po naman po talaga totoong kilala si Nanay LB. Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang unang mga po, pinalilinis ko. Alam mo, na high blood si Senator Padilla. Babakapang ko yung tanong niya, di ba, pag pupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ito pa mga ka-review hindi po kasi kapanipaniwala yung sinasabi ni Kapitan dito na parang taong grasa daw. Okay? Kasi nga po mga ka-review, di ba, sinasabi ni Ate LB na tumawag itong si Kapitan sa mga Ruiz kay doon sa Jerry, no? Kung ganun, kilala niya si Ate LV na kasambahay nila Mang Jerry, di ba? So nakakapagtaka rin no kung bakit niya sinasabing taong grasa, no? Pero kilala niya naman na kasambahay nila Jerry. Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahin lang. Pumunta doon yung amo, pasunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po So ibig sabihin, hindi mo ginawa ang trabaho mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nanay LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla, ni Senator Padilla, na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nag-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa Pamilya Ruiz po, yun po ang nararapat kasi po nga marami Siguro laban sa Marwis. Na para mating Marwis. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nanay LB. Pero nagugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka, yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumbong 2021, hindi na sana nagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok kasi na tinatawag na regulamentary period, yung palaging ginagamit ng mga polis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago na siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo, anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, inutugon-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana, So yan mga ka-review no. Naiintindihan po natin dito kung gaano nang gigigil si Senator Idol Rapi Tulfo no mga ka-review. Kasi kung na-rescue nga nung una pa lang si Ate LV di ba? Hindi na siya mamaltrato pa kasi nakakakita pa yung isang mata mga ka-review. So nung ibinalik ni Kapitan no, talaga may kasalanan din talaga dito si Kapitan no. Kung bakit niya pa binalik si Ate LV doon sa amo niya, no? Pero talagang may kasalanan dito mga ka-review, itong mga Ruiz nito, no? Sana ipakita po ito no? Yan sa Senado, ipakita yung mga mamukha nila para at least alam po ng taong bayan kung sino-sino itong mga, ba? Itong Ruiz para at least mapahiya rin naman yung pamilya nila. Total naman kasalanan nyo rin naman yan na nagmamaltrato kayo ng kasambahay. Bakit pa kayo kukuha ng kasambahay kung mamaltratuhin nyo lang? Di pauwiin nyo na lang yan. Pauwiin nyo na lang para walang problema. Pero sinasaktan nyo pa. Diba? Nakakapanggigid din kasi may mga ka-review. May mga kamag-anak rin tayo, 'di ba? Na mga kasambahay.
O kung yun ang ginagawa ng mga amo nila sa ating mga kamag-anak, talagang nakakapanggigil po, no? Ha? So yan mga ka-review, ano man pang yung reaksyon dito sa balitang ito? Pa-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga nararamdaman patungkol po dito sa kaso ni Ate LV. Sana nga ay makasuhan itong mga Ruiz, no, mga ka-review, para at least maging fair naman ang hustisya dito sa ating bansa. Alright? Kung bago ka pa lang mga ka-review sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po at share ng balitang ito para marami pa po ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Alright mga ka-review, maraming salamat po.